So, kung papansinin po natin dito sa verse 1 pa lang po, sabi dito, Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect, exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. So, yung audience po dito ni Peter, or the recipient of Peter's writing, is to the chosen ones, o yung mga mananampalataya. So those who have been born again, who was justified and sanctified, and those who receive hope sa kay Jesus Christ. Sabi sa verses 2 and 3. At sabi sa following verses 4 and 5, hope, yung hope na ating natanggap is the incorruptible and undefiled inheritance, who by the power of God are guarded through faith. So, this is an encouragement of Peter to the brothers and sisters living in a foreign, living as foreigners dun sa mga lugar na nabanggit sa verse 1. Na kung saan maaari din nating gamitin as an encouragement as well habang tayo ay nabubuhay bilang mga foreigners din or dayuhan sa mundong ito. As it is written in Hebrews chapter 13 verse 14, for this world is not our home. We are looking forward to our everlasting home in heaven. So, kung ating papansinin, yung pagkakasulat ni Apostle Peter dito, he started by assuring God's people of their inheritance or yung salvation nila that is in Christ. So, doon niya sinimulan na who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father. Sabi niya sa verse 2, through the sanctifying work of the Holy Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood. So, inassure niya agad yung mga kapatiran, yung mga kapatid natin sa pananampalataya, nung time na yon, na wala silang dapat ipangamba patungkol sa kanilang kaligtasan. And he then proceeded, nagpatuloy siya in encouraging them regarding the trials and testings that we may be able to experience, which is yung ating pong focus sa verses 6 and 7. So, balikan ko lang po verses 6 and 7. Sabi po, in all this, you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. So, nandun yung assurance una, yung pagpapatibay ng pananampalataya ng mga kapatiran, and also yung pagpapatatag sa kanila in times of trials. So, and as early as now, let us keep in mind na yung trials and tribulation excludes no one. Kumbaga, walang ine-exempt. Lahat tayo makakaranas ng bagay na yon. So, walang hindi dadanas ng pagsubok sa mundong ito. Sapagkat bunga ito ng pagkamakasalanan ng tao at ng mundo. So, baka marahil nagtatanong iba, so bakit pa natin kailangan pag-aralan yung bagay na ito? Hindi naman pala natin matatakasan. Bakit hindi na lang natin pag-aralan kung paano natin matatakasan? No? Pero, dito may kita din natin na sinulat to ni Apostle Peter because alam niya na hindi natin matatakasan yung mga bagay na ito. And he wants us to be encouraged. So this passage speaks of the purpose of trials in our Christian living so that we can be able to rejoice while experiencing one. So, just like Apostle Peter po, this is an encouragement for all of us sa kabila ng ating mga pagsubok. Marahil kasulukuyan nating pinagdaraanan, individual or congregational, no, or sa mga susunod pang pagdaraanan natin. So, there are a lot of forms of trials. So, marami po itong forma experiences na pwede nating pagdaanan when it comes to trials. It can be tribulations or persecutions or sufferings of this world. Pero gusto ko pong i-compare natin yung tribulations or yung persecution comparing sa sufferings ng mundong ito. So when we say tribulations, ito po yung, sorry po. So when we say tribulations, it is trials specific only to those who live and follow Christ for righteousness' sake.
So, specific only for Christians. There is no persecution nor tribulations for unbeliever. And when we say sufferings of this world, ito yung form ng trial na universal in nature. Lahat tayo makakaranas po. Halimbawa, yung crime, yung poverty, sickness, death, and all the things that we can think of that is brought about by sin. So ano yung bunga ng kasalanan? So those suffering of this world. So they are all consequences of sin. But God put us Christians in trial to make us firm so that the genuineness of our faith becomes pure. Again, God puts us Christians in trial to make us firm so that the genuineness of our faith becomes pure. So, tatlong major point po yung ating pag-aaralan. Though mabilis lang po ito. Maikli lang po ito. Una, trials and testing. Pangalawa po, the use of tests or netong mga trials na ito. And lastly, the goal of test. Ano ba yung end goal nito? Ano yung gustong mangyari ng testing na ito? Ano yung gustong mangyari ng Diyos? Why He lets us experience these sufferings or trials? So, number one, major point is trials or testing. So, bago tayo magpatuloy, let us clarify things, no? Na ang ating pananampalataya ay sinusubok hindi dahil hindi batid ng Diyos kung ano yung laman ng ating puso. Bagkus, dumaranas tayo ng mga trials and testing na to upang ipakita sa atin kung ano yung laman talaga ng ating puso. Batid ng Diyos yung laman ng ating puso. Bagkus tayo, hindi natin alam yon. That's why God let us experience those things para sa tayo mismo malaman natin kung tunay ba yung ating pananampalataya. According to John chapter 2 verse 24, sabi niya doon, subalit, hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Hindi na kailangan may magsabi pa sa kanya tungkol sa kaninuman sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao. So again, sinusubok tayo upang ilantad mismo ng Diyos sa atin ang laman ng ating mga puso. And if we read Jeremiah chapter 17, verse 9, sabi doon, ang ating puso ay mapanlinlang. That's why continuous nire-reveal ng Panginoon kung ano yung laman ng ating puso. Sapagkat ang puso ay mapanlinlang, maaaring sinasabi nito na tayo ay sa Diyos kahit hindi naman. O di kaya naman, sinasabi nito na sa grabe ng ating pagkamakasalanan ay hindi na tayo mapapatawad ng Diyos. No, there is guilt feeling na parang hindi na tayo mapapatawad ng ating Panginoon. So with heart being deceitful, it may put guilt in ourselves, even though God already forgave us for the past, present, and even our future sins, as His sacrifice is perfect once and for all. Pero siyempre po, bilang paglilinaw lang din po ay pagbalanse, isang patunay na tayo nga ay pinatawad ng Diyos, we are living now in continuous repentance. Repentance cannot be separated from a true Christian. So, balik po tayo. So, ang mga pagsubok mismong ito ang magpapakita sa atin kung tunay at ganap ang ating pananampalataya sa Diyos. Gaya ng ginto kapag idinaraan sa apoy. So let us talk about the importance naman. Bakit importante itong trials and testing? Sabi dito, ang ginto ay lalong nagniningning habang lalo itong pinupuro kapag idinaraan sa apoy. Same with us, we are becoming brighter the more we are being sanctified and made pure by these trials. And also, tingnan natin kung yung preciousness ng faith, bakit mahalaga yung pananampalataya? Ano ba yung kaibahan ng pananampalataya dun sa ginto na to? Bakit tinuring na mas higit yung pananampalataya kaysa sa mga gintong ito? So, ang pananampalataya ay di hamak na mas higit kaysa sa ginto na nasisira at nabubulok. Kahit na ito ay idinadaan sa apoy at nagiging purong ginto. Later on, magkukupas din yan, mawawalan din yan ng value, masisira din yan. But our faith, hindi ito masisira. Gold is a precious stone and is durable, yes. Matibay po ito and napakahalaga. But a temporal thing
and it perishes. Nabubulok at nasisira. And yung lesson po natin sa tagpong ito, na ang ating pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa ginto. And it is interesting for faith to be tested. Why? For it will never be perished. That is why in verse 6, sabi po doon, dapat tayong magalak. Kaya sinasabi doon na dapat tayong magalak. Kahit na maaaring magdanas tayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon upang mapatatag ang ating pananampalataya. So it is interesting for faith to be tested, for it will never be perished. So gusto ko lang din pong bigyan ng emphasis yung sinabi ditong maikling panahon. No, dapat tayong mag-alala kahit na maaari magdanas tayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. And this is also an encouragement of Paul to the brethren. No, it is another encouragement na yung sufferings will not last forever. May panahon ng lahat ng bagay according to Ecclesiastes chapter 3, verses 1 to 8. And even our sufferings may hangganan. Now, the second major point po natin sa oras na ito is the use of testing. So, ano nga ba yung gamit ng apoy o nung testing na ito? So, ang apoy ay ginagamit upang matiyak ang kalidad ng ginto sa pamamagitan ng pag-alis nito ng mga nakahalong dumi o minerals. Nang sa gayon, ito ay maging puro, lalong kumikinang at lalong nagmamahal ang ginto habang ito ay nagiging puro at tumataas ang kalidad. Alam naman po natin pagdating sa ginto, yung meron tayong tinatawag na karat or caratage. Di ba po? When we say 18 karat, ito po yung sabi nila 75% gold and 25% other metals or minerals. So hindi po ako nagbibenta ng ginto, ay inano ko lang po. So, yung 24 karat naman, no, the more na nire-refine yung gold na yon, the more na pinadadaan sa apoy, lalong nagsiseparate yung mga metals na yon. And natitira lang yung ginto. So, kaya nagkakaroon ng 24 karat, which is 100% gold. So, ganun din tayo kung bakit tayo dumaraan sa apoy upang maalis sa atin anuman yung blemishes, yung anumang mga kasalanan na meron tayo, to refine us, to renew our characters. So, two major things na gusto ko rin po makita, yung use ng testing sa atin. So, alam ko marami pa po siguro marahil purpose or use yung testing sa buhay natin. Pero, ito pong dalawang bagay yung gusto ko pong pag-focusan natin. Una, to make us pure. Same goes with our faith. Trials are used to be made pure and remove all the filthy things and sins. And this is what we call sanctification. So, this is a form of sanctification. Made us pure and remove all the filthy things and sins in us. Para tayo ay salain, tabasin, gaya ng pagtabas ng mga bulok at hindi namumungang sanga ng isang puno. Nang sa gayon, lalo tayong mamulaklak ng maganda. So, sanctification in forms of trials were being used so that we can be more fruitful in the Spirit. Para lalo tayong maging mayabong, lalo tayong maging fruitful. And when we say trials, hindi lang po ito tumutukoy sa mga pagsubok na kinakaharap natin sa pang-araw-araw, but also, most especially, when we are tried and testing during the preaching of the Word. Sapagkat, alam po natin na masakit ang katotohanan. Pero in this, we can know that our faith is genuine when we are able to stand humbly and repentant in the presence of God through His words being preached. So sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos at ng Santong Espiritu sa ating mga buhay, nakakaya nating tanggapin ang lahat ng mga bagay na ito, lahat ng mga pagtuturo ng Diyos, kahit na masakit, it is because of God and God alone. So, just like in Hebrew chapter 4 verse 12, sabi po doon, for the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword, piercing until it divides soul and spirit,
joints and marrow, as it judges the thoughts and purpose of the heart. So, it is safe for us to say then na the greatest testing that we can face in this world, hindi yung mga nararanasan natin, yung krimen, no? Hindi yung sufferings ng mundong ito, nagdala ng mundong ito. Pero the greatest testing ng ating pananampalataya, kung ito ay totoo, is through the Word of God. So being persecuted because of our faith is hard. Talagang masakit po, mahirap tayong ma-persecute dahil sa tayo'y sumusunod sa Panginoon. At hindi ko po inaalis yon, but to be tested by God Himself, through His words, we cannot escape, lalo na kung gamitin to ng Diyos, yung very word of Him, to pour His judgment, His wrath, in the end times. So sapagkat Diyos mismo ang nagdi-deal sa atin when we are faced by His words. It pierces, sabi doon, until it divides the soul and the spirit. And di hamak po na masigit ang Diyos nating manlilikha kaysa sa mundong ito. Nawa nakita natin yung bigat na taglay ng salita ng Diyos kapag ito ang tumataba sa atin. And for us Christians, it is a blessing. For it makes us more purer and precious and brighter than these worldly stones. Far more precious than, yung faith daw natin is far more precious than this gold, na kahit anumang bato na meron, mahaling bato dito sa mundo na nalalaman natin. May it be ruby, sapphire, emerald, diamond, so kung anumang mamahaling bato yan, higit na mas mahalaga yung ating pananampalataya. And how comforting it is for us knowing na para pala sa ikabubuti natin yung mga trials na ito, para sa lalo nating ikababanal at ikatutuwid. So, I urge you, brothers and sisters, that we may find comfort in face of trials. May we find God Himself in times of trials, and may God finds us humble and repentant in face of adversities. So in that way, mag-glorify pa rin natin yung ating Panginoon. Kahit na tayo ay sinusubok. And second, use of testing is to test the true quality. To test the genuineness of our faith. So, kagaya din po, again, yung nabanggit natin kanina, no, yung gold dumadaan sa apoy para lalo itong maging puro. Ganon din tayo para mapakita sa atin kung totoo ba kung ano yung kalidad ng pananampalataya na meron tayo. Isa ba tong tunay? Isa ba tong ganap na faith or fake lang? Isang peke. Na pag dinaan sa apoy, pag dumating sa pagsubok, ay magigiba na, ay malulusaw na. So, the quality of our faith is tested in the face of adversities. Malalaman nating tunay ang ating pananampalataya if in times of troubles, testings, corrections, disciplines, especially by the Word of God, they have true joy because of the Spirit of the Lord is in us. Kagaya ng fruit of the Holy Spirit, nabanggit doon yung love, yung joy, yung peace, yung patience, and etc. Kaya nating magkaroon ng kagalakan in times of adversities. Kaya nating magkaroon ng kapayapaan kahit na tayo may pagsubok na kinakaharap. Sapagkat naroon yung pananampalataya natin, yung pagtitiwala natin sa Panginoon, that He is sovereign over everything. So when we are tested, ine-expose lamang ng Diyos ang ating puso kung tunay ang ating pananampalataya. God is only revealing to us what our heart truly is. Inihayag sa atin ng Diyos kung siya nga ba ang laman ng ating mga puso at kung ganap ang ating pananampalataya. Siya nga ba ang tunay na naghahari sa ating mga buhay? So dalawa lamang naman po yan eh. It's either God or Satan. It's either Christ or the world. So we cannot serve two masters. So isa lang po yung naghahari sa puso natin. And yun yung purpose kung bakit tayo tinitest.
para i-reveal sa atin kung ano ba talaga yung laman ng ating mga puso. So again, trials are used to test the genuineness of our faith. And for the lesson and application, ang mga pagsubok ay tinutulungan tayo upang makilala natin ng lubusan ang ating mga sarili. Let us be better every time we are placed on the furnace of trials. Trials teaches us to pray, and by praying, nagsasubmit tayo dun sa authority ng Panginoon. By praying, nagsasubmit tayo sa kung ano yung plano ng Diyos sa buhay natin. Nandun yung pag-submit natin. It teaches us to rely to the Lord and His gracious Word. And because of trials, the Word of our gracious God was made precious for us. Lalo nating pakamamahalin yung salita ng Diyos. Sapagkat ito yung tumutulong sa atin. It comforts us. Ito yung nagbabago sa atin. Ito yung tumataba sa atin. So that later on, maging Christ-likeness tayo. So, only true believer can make it through because under trials, they grow even better. Brothers and sisters, under trial, we grow even better. So, we grow in faith, in prayer, and in grace. Again, we grow in faith, prayer, and in grace. And lastly po, sa ating third major point, ano po yung end goal ng testing na ito? Bakit? Ano yung purpose ng Lord? Bakit tayo tinetest? Sabi doon sa verse 7, that it may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. So upang tayo ay magbunga ng isang upang ito ay magbunga ng isang mananampalatayang taus-pusong nagpupuri sa Panginoon Diyos. So kaya tayo sinusubok upang lalo tayong magpuri sa Panginoon, upang maging mananampalataya na sa Panginoon lamang nagtitiwala. So kaya tayo nagtatagumpay ay dahil sa gabay ng ating Panginoon. Walang sa atin po sa bagay na ito. Without God, we are nothing. At sa ating pananagumpay, it will result in praise, again, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. So, no one escapes life's trials, tribulations, or depression. So, wala pong makakatakas sa bagay niyan. Marahil, at some point, naranasan natin yung mga bagay nito at patuloy pa nating mararanasan sa mga susunod pa. But, in comparison to the world, the heaviness and darkness of life can surround and leave people feeling without hope, na parang they are hopeless sa world. Yung kaibahan ng isang mananampalataya kumpara sa mundo, they feel like hopeless sa panahon ng pagsubok. But Christians, there is hope. According to Dr. Martin Lloyd-Jones, he explains sa isa niyang preaching sermon regarding 1 Peter din sa ating topic. Sabi niya, natural lamang sa isang mananampalataya ang makaranas ng kabigatian. Kasi hindi natin matatakasan ang mga pagsubok ng buhay. And yung pagsubok ng buhay, kagaya ng binanggit natin noong umpisa pa lamang, it is the result, the consequence of sin. Ngunit, ang tanong ay, bakit nga ba tayo sinusubok? Ano yung purpose, ano yung goal neto? Kasi hindi na natin ito may iwasan pero let us try to understand nang sa gayon, makita natin yung pagsubok ng may pananampalataya. Harapin natin yung pagsubok ng may pagtitiwala sa Panginoon. So what is God accomplishing by allowing difficult circumstances into the lives of His children? So sabi dito, according to Dr. Martin Lloyd-Jones again, sabi niya, each situation is designed by God. Dinisenyo ng Panginoon upang lalo tayong pabanalin, to refine the precious character of our faith. Kung paano ang ginto ay nagiging ganap habang dinaraan sa apoy, gayon din naman ang ating pananampalataya ay dapat na idaan sa apoy. Take note, dapat na idaan sa apoy. Hindi lang aksidente, kundi dapat na idaan sa apoy yung ating pananampalataya.
upang lalo itong maging ganap. So just as gold is refined by the fire to remove impurities, the Christian faith must be refined to remove the impurities of sin. And also, he stated that trials are essential. Kailangan daw ito, importante daw po ito in order to show the genuineness of our faith. To prove that by God's power, His people can withstand the test. Brothers and sisters, we can withstand the test because of the power of God. That is why there is no need for us to be despair. Hindi po dapat tayo panghinaan ng loob. For Christians are able to endure such times, those hard times, because the Lord loves His children and they can trust Him. These trials are only for a season. Ito ay panandalian lamang. In verse 6, sabi, it is not eternal, it is not forever. So, and there is understanding that the Lord is faithful in all circumstances. Lagi nating tandaan that God is faithful in all circumstances. Mababasa natin yan in 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Sige po, kung inyo rin pong mababasa, makipagbukas po kayo sa akin in 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Actually po, itong mga panghuli, mga verses na lang po ito to encourage each and every one of us in times of trials, in times of tribulations. Kasi, ang title po nung passage na to, kung titignan natin, sa Bible, sabi dito, Praise to God for a living hope. Sa Tagalog, isang buhay na pag-asa. Praise to God for a living hope. So, gusto ko rin po na magtapos tayo ng meron tayong kapayapaan sa Diyos, may pag-asa. Nakita natin yung pag-asa natin sa Panginoon. Lalo na sa oras na tayo ay sinusubok. So, 1 Corinthians chapter 10, verse 13, sabi po dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Sabi doon, tapat ang Diyos. He is faithful. And this is the same reason kung bakit magagawa nating magalak. Kung bakit magagawa nating magalak sa oras na tayo ay sinusubok. Kung bakit may kapayapaan sa oras na tayo may kapighatian. So ito yung bagay na hindi kayang intindihin din ng mundo. Kung bakit bilang mga mananampalataya ay meron tayong kagalakan, nagtataka sila bakit kahit sa kabila ng pagsubok, punong-puno ng kapayapaan yung taong to. Bakit sa kabila ng kanyang kawalan, parang mayaman pa siya. Parang meron siyang satisfaction. So the Lord, as sabi dito, the day of the revelation is coming. And those who have been refined and are proven faithful will be delivered on that day. So the Lord will present those who have been refined as faultless before God. Again, the Lord will present us who have been refined as faultless before God. So, lesson and application. True faith is indestructible. Hindi ito matitinag, hindi ito magigiba ng kahit anumang pagsubok ng buhay. Sabi doon, tapat ang Diyos at hindi niya tayo susubukin ng higit sa ating makakaya. So, naroon yung kanyang pag-iingat sa bawat isa sa atin, sa kanyang mga anak. Second, trials and tribulations are fire in which faith flourishes. Kumbaga, yung trials na yon, lalo lang nun pinakikinang, lalo lang nun pinagyayabong yung kalidad nung ginto na yon, nung ating pananampalataya.
And at some point in our lives, no, sa dami ng mga pagsubok o hamon na ating nalagpasan sa tulong ng Diyos, so mga susunod na marahil naranasan na natin or possible na maranasan pa natin in the future, no? Na sa dami na ng mga pagsubok na ating nalagpasan sa tulong ng Panginoon, darating tayo sa point na, Lord, no, sa pagdating natin sa panibagong pagsubok, Lord, ang dami ko nang nalagpasan sa tulong mo. Alam kong sasamahan mo pa ako sa mga susunod. Kung paano tinulungan mo ako sa bagay na ito, alam kong tutulungan mo rin ako sa bagay na ito. So, nandoon na yung pagtibay ng ating pananampalataya sa Diyos. So, ang totoong mananampalataya, kahit sa kamatayan ay magtatagumpay. So, bilang ating tugon sa lahat ng mabubuting gawa ng Diyos sa ating buhay, tayo ay magalak kapag tayo ay sinusubok. Mahirap po, opo. Ngunit hindi imposible. So, ang magalak sa oras ng pagsubok ay hindi natin gawa sa ating mga sarili. So, wag tayong mabigatan, no? Sapagkat kung magalak tayo nagagalak sa oras ng pagsubok sapagkat hindi ito gawa natin, kundi gawa ito ng ating Panginoon. Ito'y bunga ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. And sa pagpapatuloy, sabi dito sa verses 8 to 9 ng 1 Peter chapter 1, sabi niya, hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Pero tandaan natin na kaya lang din natin nagawang ibigin ng Panginoon dahil siya ang unang umibig sa atin. So, sabi dito, hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. So, dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. So dito pa lamang po nararanasan na natin, natanggap na natin yung kaligtasan ng ating buhay. And because of that, meron tayong kagalakan. Meron tayong pagpapasalamat, pusong mapagpasalamat sa ating Panginoon. So therefore, we should not fear any trials. So kapag tayo dumaranas ng pagsubok na tila parang, Lord, nandyan ka pa ba? Let us remember what God said in Romans chapter 8 verse 37 to 39. Sabi doon, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Hindi sa pamamagitan natin, but through Him who loved us. Sabi doon, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Brothers and sisters, our hope, let us set our hope in Christ alone. And also, in James chapter 1 verse 5, sabi dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So, this is the goal of trials and testings, upang mapatatag ang ating pananampalataya. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. And in Romans chapter 8 verse 18, sabi doon, the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Brothers and sisters, again, gusto ko po iwanan sa inyo yung verse na ito, that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So let us long to that time when we will get to meet Christ face to face. No? Nawa, pakanaisin natin yung panahon na yon kung saan haharap tayo sa Panginoon face to face, kung saan wala nang kasalanan, wala nang pagsubok, wala nang pag-uusig, wala nang paghihirap. So, never lose hope, brothers and sisters. Let us all look unto Jesus that we may persevere. Tapat po ang Diyos na nangako sa atin, and He will come and bring us to His presence where we can get to enjoy Him
forever. Soli Deo Gloria, let us all pray. Panginoon naming Diyos, banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Diyos naming manilikha at may-ari ng aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Unang-una sa iyong mga salita na aming napakinggan sa mga oras na ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw, yung soberanong Diyos na nangunguna sa lahat ng pangyayari sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa pananampalatayang patuloy na Ikaw ang nagsusustain sa bawat isa. Thank you, Lord, for your grace, Panginoon, that we are able to face all kinds of trials and tribulations sa buhay namin. And we are able to accept your teachings no matter how hard it is, how piercing it is for us. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Nawa, patuloy niyo pa kaming pakabanalin, patuloy kaming tabasin ng iyong mga salita at patuloy na idaan kami, Panginoon, sa apoy ng pagsubok sapagkat alam namin, Panginoon, this is also for our own good, for your glory. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita at nawa nakita namin, Panginoon, na Ikaw ay tapat sa lahat ng okasyon ng aming buhay, sa lahat ng sirkumstansya ng aming buhay. At wala kaming dapat ipangamba, sa halip, ipagkatiwala namin sa inyo ang lahat ng bagay. At kami ay lumapit sa inyo sa panalangin at sa iyong mga salita, Panginoon, upang lalo kaming lumago at tumibay bilang isang mananampalataya at bilang anak ninyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, whether we are being tested individually or congregationally, Panginoon. Samahan at gabayan niyo po kami, Panginoon, na alam namin na ang lahat ng bagay, Panginoon, ay may katapusan, Panginoon. Even these trials, Panginoon. And after that, Panginoon, nawa, lalo kaming tumibay. Magtapos, Panginoon, ang lahat ng mga pagsubok sa buhay namin ng mayroong pagtibay sa aming pananampalataya. At Ikaw po nawa ang mapapurihan sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.